Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang masarap na tanong. Bakit nga ba masarap ang bawal? Tara, himay-himayin natin. Napansin mo ba to? Yung bawal. Yun ang masarap, pero bakit nga ba ganito? Isa, psychological explanation. May tawag dyan sa psychology, reactance theory. Pag may sinabing bawal sa atin, parang automatic nagre-react ang utak, aba, sino ka para mag-decide para sa akin? Tapos mas nagiging attractive yung bagay na pinagbabawal. Example, parang sa party, kapag sinabi ng nanay mo, huwag kang kumain ng lechon, may high blood ka. Edi ayun, ang lechon ngayon. Parang holy grail. Dalawa, kultura at pagpipigil. Sa kultura natin, maraming bawal, lalo na sa bahay. Bawal magigib ng tubig tuwing gabi, bawal pumasok sa kwarto ng opposite sex, bawal ang pakikialam sa love life ng iba, pero ginagawa pa rin. Bakit pag pinipigil tayo, lalo tayong nai-excite? Example, dati sa school, kapag sinabing huwag kayong magbukas ng FB habang class ha, anong una mong gagawin? Siyempre, check FB. Tapos close agad pag nahuli. Tatlo, guilt katumbas sarap. Isa pa, yung guilt ay may psychological spice. Kapag may thrill, may guilt, may kasamang hala bawal to, parang mas umuulan ng lasa. Example, yung cheat day sa diet. Ang sarap ng ice cream, pero dahil bawal siya, parang triple scoop ang satisfaction. Apat, minsan rebellion lang. Minsan hindi mo nga gustong gawin, pero dahil sinabihan kang wag, lalo mong gustong gawin. Hindi dahil gusto mo yung bagay, kundi gusto mong patunayan, ako to. May choice ako. Example, bawal makipagrelasyon sa ex ng kaibigan. HMM. Pero in love na ako eh. Kaya minsan, hindi masarap ang bawal dahil masarap siya talaga. Masarap siya dahil bawal siya. Dahil may halong thrill, rebellion, at guilty pleasure. Kaya kung gusto mong hindi magkasala ang tao, huwag mo agad bawalan. Kausapin mo, kasi minsan, yung no mo, yun ang go signal ng utak nila. Ngayon, sabi naman ni Sigmund Freud, ang utak daw natin ay laging may conflict, yung gusto natin, desire, versus yung bawal or ang rules ng society. Kapag may bawal, may repression. At kapag na-repress ka, lalong tumitindi ang libog, pagnanasa. Example, bawal mag-dessert kasi may diabetes ka. Ayan, tuloy nagdi-daydream ka ng leche flan habang may gulay ka sa harap. Existentialism, kalayaan ang ugat. Pero teka, sabi naman ng mga existentialist gaya ni Sartre, ang tao ay malaya. Pero takot tayong pumili dahil may kaakibat itong responsibilidad. Kaya pag may nagsabi sa atin ng bawal, para bang inaagawan tayo ng karapatang magdesisyon. At ang natural na reaksyon, magrebelde, hindi dahil gusto natin ang bawal, kundi dahil gusto natin ang kalayaan. Sabi rin ng mga pilosopo, ang kalayaan na walang pag-iisip ay nagiging pagkaalipin sa sariling damdamin. So masarap ang bawal, pero hindi ibig sabihin na tama. Kaya next time na matukso ka sa bawal, tanungin mo muna, totoo bang gusto ko to? O ginusto ko lang kasi bawal? Ayan, isip-isip din pag may time. Sa dulo, tandaan, hindi lahat ng bawal masama, at hindi lahat ng masarap ay tama. Pero kung bakit masarap ang bawal? Kasi nga, tao lang tayo, at gusto nating pumili. Kung nagustuhan mo ang topic na to, like, comment, at follow mo na ako para sa mas maraming pilosopong usapan na hindi boring. Hanggang sa susunod, mag-isip, pero wag masyadong seryoso.